From a political vantage point ho, mas pabor ho ito pagdating ho sa depensa, sapagkat habang papalapit na po ang eleksyon, ito ho yung laban ng narrative na kung saan syempre una hong nagdeklara tandaan mo natin, una hong nagdeklara sa pagtakbo ng pagka-presidente ang ating ikalawang pangulo po. At sinabi po ni dating prosecutor, Congressman Neil Tupas, panahon po ni CJ Corona, na kung madadrag o mas mahahaba pa po itong impeachment trial, mukhang papabor pa ito sa depensa o sa kampo ni VP Sara Duterte. Kung magkakaroon po, kung madadrag, sir, kasi sa kanila pong huling pagtaya, kung magpapatuloy po ganito kabagal yung pagpapalit ng witness per trial day, abutin daw ng 1 year and 5 months. I-eleksyon na po sa susunod na taon. Anong tingin mo doon, Prof? Kung magdadrag palalo itong impeachment trial, who would benefit? The defense or the prosecution? Well, from a political vantage point ho, mas pabor ho ito pagdating ho sa depensa, sapagkat habang papalapit na po ang eleksyon, ito ho yung laban ng narrative na kung saan syempre una hong nagdeklara tandaan mo natin, una hong nagdeklara sa pagtakbo ng pagka-presidente ang ating ikalawang pangulo po. So, siyempre ho, pagdating ho sa ganyan naratibo, sa perception ho ng ating mga kababayan, sa pagtagal po niyan at saka takbo ng impeachment trial ay maaaring una pinupolitika po siya sapagkat yung mga aligasyon ng governance issue ng administrasyon at ang number one na parang humaharap po na oposisyon dito ay ang ating ikalawang pangulo. So, una ho, meron po yung political implication. Ikalawang punto ho dito na nais natin hong tignan ay masyado hong nagiging technical at baka po may umay factor na rin din ho yung ating hong mga kababayan. So kung mapapansin ho natin, yung for the past 6 days, napaka-technical at masyado hong legalistic yung approach. Mahalaga din ho na gamamit po sila ng lengguwahe at i-trim down ho yung mga ebidensya at saka yung mga witnesses na kung saan mas formidable at hindi at tandaan ho natin ang impeachment court o impeachment trial na ito ay hindi po very legal dapat ang treatment kasi ang tingin ho natin dito dapat ho mauunawaan ho ng ating mga kababayan. So mahalaga po na talagang gumamit tayo ng lengguwahe na mas maintindihan ho ng ating taong bayan at yun nga po pagdating ho sa huli tingin ko pag tumagal ito mas papabor ho ito sa depensa kasi to begin with ang burden naman ho ay nasa prosecution. So pagdating po niyan at sa gitna ho ng umabot ho ng 1 taon ito at nag-run ulit ng third despite po ito at napanatili ng ating ikalawang pangulo ang numero na ito ay talaga hong politically mabigat po ito at magdadalawang isip po siguro ang iba hong mga politiko na may pag-re-election and at the same time who would like to vie for higher office considering na mataas po ang popularity ng ating hong ikalawang pangulo. So yun din ho yung gusto natin bigyan ng emphasis. Yung popularity niya po, ibang-iba ho sa popularity ng Corona impeachment versus Sara Duterte or Vice President Sara Duterte impeachment because of that political capital and political popularity of our Vice President. Opo, year 2011 po, December, nagkaroon po ng pagdinig na impeach po si former Chief Justice Corona sa House of Representatives. Siya po ay na-convict May 29, 2012. Noong panahon na yun, Prof, mukhang TV is king eh. Pero ngayon po, iba na po ang information landscape kasi sa impeachment trial, ito po ay digmaan ng persepsyon. Kung ito ay information war. Sa tingin po ninyo, anong pinagkaiba nung panahon na yon kontra sa CJ Corona and downwards po ng mga impeachment trial kumpara po sa panahon ngayon kung saan abot kamay po ang impormasyon at the tip of our fingers using po our smartphones at mas matindi po ang information dissemination. Mas mabilis po ngayon, Prof. Isang kindat lang dating agad ang impormasyon sa iyong mga kamay. Ang ganda ng nireach nyo na point, Sir AJ. We live basically in the era of information warfare.
it is the battle. Yun nga yung katulad na binibigyan ko ho ng emphasis, no? It is basically a challenge with regard to the narrative. It's a public perception game. So yung dati kontrolado ng mainstream media basically kasi sila yung number one source of information before. So yung nangyari kahapon, lalabas yan sa susunod na araw o susunod na mga araw, doon pa lamang mahihimay. Kasi yung nakatuon is nakaangkla tayo doon sa traditional media. Ngayon hindi, real time. Kaya kung mapapansin natin, yung pagiging cautious ng mga senador ay nakaangkla dito sa real time situation na maaaring makuha at maobserbahan sa kanila. Ikalawang punto dito is the rise basically of the alternative media. Of course, double-edged siya. Yung sinabi ko kanina na gusto kong bigyan ng emphasis, yung presence basically ng iba't ibang mga influencers or social media personalities na kung titignan natin, they become an alternative source of information. Now, the source of information could either be both positive or negative. Pwedeng yung iba, ang contention, sinasabing ito ay content lamang or otherwise. But ang more important dito ay yung paano natin magiging critical lalo yung ating taong bayan. Kasi ang ganda nung ni-raise mo na point, Sir MJ, no? The information is in front of us. It's just a matter of how people can be critical in the information that they are actually reading, and at the same time the source of information. So mahalaga din ho yan saan at kanino yung pinanggagalingan ng impormasyon. So yun ho yung game changer. It's basically the age of information technology, especially with these various social media platforms. So napakahalagang ito yung game changer tingin ko sa panahon ngayon at sa panahon ng nakalipas na impeachment ni case or trial ni former Chief Justice Renato Coron. Alam mo, Prof, ang resulta niyan, yung mataas na survey pa rin ni VP. Do you think ganun ang survey results kung ang tao ay nakasalda lamang sa TV at telebisyon at radyo sa pag-monitor po ng mga balita kaugnay po sa impeachment? Di ba, Prof? Yun din yun, no? Nagiging critical din tayo kasi may alternative that basically challenges what information is actually being given. So again, being informative and all, and the information is very important in terms of how the people curb yung perception, lalo na in a digital age na meron tayo ngayon, di ba? So ang daming nagpapaliwanag, ang daming personalidad na nagpapaliwanag, and it becomes important key consideration in building the narrative and curbing the perception of the people. So kung isa lang yung mangilan-ngilan lang yung magiging source of information before, so it could curb and it could affect. Pero ngayon talagang information overload, maraming alternative sources of information. That's why it's imperative na talagang yung maging critical tayo. And tama kayo, it affects basically on how people perceive. And at the same time, then, kung tingin natin, meron talagang mga steady supporters ang mga Duterte, especially Mindanao Black, because of accomplishments, because of test of leadership and character na hindi na maipagkakaila. Kaya the Mindanao Black or area has seen and witnessed and more importantly experienced the kind of leadership that they have had from the past. So talagang ito yung mga talagang solid supporters na hindi mo na mahirap nang ma-herd basically kasi steady yung numbers na lumalabas as per survey na kinoconduct. Consistent, hindi bumababa ng 80% ang Mindanao Black. So that says it all. Sinasabi ko lang siya as observation, pero it becomes a clear pattern na pag tinignan mo ever since ang Mindanao is steady 80%. So yun yung important consideration na titignan natin dito in terms of base votes.